Masama ito. Binarang ang anak mo iyo. At sa nakikita ko, unti-unti nang sinisip-sip mula sa loob niya ang kanyang dugo. Napakalakas na mambabarang ang nakaengkwentro ninyo. Oh, anong tinatawa-tawa niyo riyan? Baka gusto ninyong bugbugin ko na kayo ng tuluyan. Talagang nagawa mo pang manakot. Hindi ba totoo naman ang sinasabi ko? Na bata lang ang kaya mong labanan. Bakit hindi ka humanap ng katapat mo? Mapagpalang araw sa iyo, kabaryo. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Melvin. 48 anyos na ako sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang naging karanasan ko noong 13 anyos pa lamang ako. Taong 1980s ito sa isang liblib na lugar sa Palawan. Lumaki naman ako sa pangangalaga ni Tatay Elliot, ang tiyuhin kong muntika ng maging isang ermitanyo dahil sa hindi na ito nagkapamilya pang muli. Itinuring niya akong parang tunay na anak matapos naman akong maulilang lubos sa mga magulang ko dahil sa isang trahedya na ikinasawi nila noong 6 na taong gulang pa lamang ako. Sa makatuwid nun, kabaryo, 2 sila ng lolo ko ang nagsilbing mga magulang ko sa loob ng 7 taon. At sa loob ng mga panahong yon, tanging pagsasaka lang sa maliit na sakahan ng palayan ang hanap buhay ni Tatay Elliot. Habang itong si Lolo Sebastian naman ay nanggagamot ng mga taong hindi kayang gamutin ng isang doktor o walang kakayahang magpagamot sa ospital. Naging bantog ang pangalan ni Lolo sa lugar namin dahil sa kakayanan nito. Ngunit hindi lamang pala siya ang kilalang kayang pumuksa sa mga alagad ng dilim at masasamang elemento. Dahil sa lugar namin ay may mag-amang naging usap-usapan ng marami. Dahil kilala raw ang mga ito sa pagiging manunugis ng mga aswang at lamang lupa sa aming nayon. Na kahit usap-usapan lamang yon, ay siya namang pinaniniwalaan ng pamilya ko. Lalo na itong si Lolo. Dahilan kung bakit nagkaroon ako ng pagnanais na makilala ang isa man lang sa kanila. Dahil ang mga tulad nila ang hinahangaan ko noon sa murang edad ko. Lalo na't talamak ang patayan at kababalaghan sa aming lugar na hinihinalang kagagawan ng mga aswang at mangkukulam. Naisip ko noon na tanging si Lolo ang makakapuksa sa mga tulad nila. Ngunit inamin ni Lolo na hindi siya ganoon kalakas para harapin ng mag-isa ang mga nilalang na yon at kailangan namin ng tulong ng isang antingerong manunugis para sa kapayapaan ng aming nayon. Melvin, apo, ibilin mo nga pala ako ng asin at ako'y naubusan na. Ano pong gagawin niyo sa asin, Lo? Kakabili lang po noong 1 linggo, hindi po ba? Abay, kailangan ko lagi ng asin. Hindi lang sa panggagamot. Higit sa lahat, kailangan natin ng maraming asin sa panahon ngayon dahil malapit na ang pagdating ng mahal na araw. Ganun ho ba, Lo? O sige ho, pupunta po ako sa baryo. Lo, baka naman ho mabibigyan mo ako ng pambili ng candy dyan. Malayo rin kaya ang lalakarin ko. Oo na, makakalimutan ko ba iyon, apo? Sa lahat naman ng utos ko sa'yo ay laging may suhol, hindi ba? Si Lolo talaga, kailangan pa ho ba yung ipaalala? Hindi ko naman lubos maisip noon na mahalaga pala ang laging may asin sa bahay. Kahit na hindi ko gaanong maunawaan itong si Lolo kung bakit sa tuwing lilipas ang mahal na araw ay kailangan naming maghanda. Mula sa palaspas, buntot pagi at manunggal. Hindi ko alam kung ano ang tawag nun sa iba. Iyon bang mapait ang baging nito kapag nalagyan ng katas ang kamay mo? Iilan lang yon sa laging hinahanda
pagsapit ng Lunes Santo sa sityo namin, na para bang may hindi laging magandang mangyayari sa tuwing hindi kumpleto ang mga pangontra sa bahay. Nang hapong yon, habang pabalik naman ako sa bukid kung nasaan ang kubo ni Lolo, nadatnan ko ang mga batang naliligo malapit sa pilapil kung saan ako tumatawid ng sapa bago marating ang sakahan ni Tatay Elliot. Ngunit hindi yon ang nakatawag ng pansin ko, kundi ang binatang si Philip na kilalang mandurugas at basagulero sa aming lugar. May pinapaiyak na naman kasi itong bata. Hindi lang isa, kundi 3. Ang iba, mas bata pa noon sa edad kong 13. Habang si Philip naman ay nasa edad 18 na. Bagamat pumapatol pa rin sa mga batang walang kalaban-laban dito, kitang-kita ko ng mga sandaling yon ang ginawa nitong paghabol sa isang batang lalaki na nasa edad ng 10, na nagawa pa nitong hulihin at ihagis pabalik sa tubig. Subalit ang pinaghagisan nito ay may kalaliman kung kaya't halos malunod ang bata dahil naman sa ginawa nun. At bago may makagalaw sa amin noon, narinig ko na lamang ang pagtalsik ng tubig matapos tumalon ang isang binatilyo para sagipin ang batang nalulunod. Matapos nitong may ligtas ang bata, matapang nitong hinarap si Philip. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Paano kung mapatay mo siya? Hindi ka ba natatakot na makulong? Naturingan ka mas matanda sa kanila. Pero kung umasta ka, talo mo pa ang bata. Anong sabi mo? Hinahamon mo ba ako? At sino ka naman para pangunahan ako sa gusto kong gawin? Bakit? Hindi ba totoo? Isa kang damulag. Kasi bata lang ang kaya mong patulan. Talaga lang ha. Itong kamao ko ang tikman mo. Nang susuntukin na ni Philip ang binatilyong kaharap, mabilis itong nakaiwas at sa isang kisap mata lang, nasa likuran na ito ni Philip. Pare-pareho kaming namangha sa ipinakita ng binatilyo. Lalo na nang mabilis lamang nitong napaluhod si Philip matapos nito na sipain sa likod gamit ang tuhod nito. Doon naman nabuhayan ng loob ang mga batang kanina lang ay takot na takot sa pambubuli sa kanila nitong si Philip. Meron pang napatalon at pumalakpak sa kanila, dahilan para lalong magalit itong si Philip. Anong tinatawa-tawa niyo riyan? Baka gusto ninyong bugbugin ko na kayo ng tuluyan. Talagang nagawa mo pang manakot. Hindi ba totoo naman ang sinasabi ko? Na bata lang ang kaya mong labanan. Bakit hindi ka humanap ng katapat mo? Tumayo naman itong si Philip at muling sumugod sa binatilyo dahil sa pagpupuyos nito sa galit. Ngunit gaya ng una, wala man lang ni isang suntok nito ang dumapo o dumaplis man lang sa katawan ng binatilyo. Kaya halos namula na ang muka ni Philip sa tindi ng emosyon. Hindi ko na rin napigilan ang matawa ng sandaling yon. Kesa ang umiwas o lumayo, nagawa ko pang lumapit sa mga ito dahil isa rin ako noon sa inape ni Philip, na sa tuwing may ipapabili sa akin itong si Lolo o Tatay Elliot, lagi naman ako nitong inaabangan para lang kunin ang kunoy suhol sa akin, na ang totoo ay napupunta lang din sa mga kamay ni Philip ang bariyang ibinibigay nila sa akin. Nang masaksiyan ko na nakahanap na rin si Philip ng kanyang katapat, doon naman ako nagkalakas ng loob na lapitan ito. Hawak ang patpat, lumapit ako sa matapang na binatilyo at nakipagkilala rito kahit nasa malapit lamang itong si Philip, na ng mga sandaling yon ay hinihingal pa rin dahil sa pagod. Ni wala itong magawa upang makabawi man lang sa binatilyo. Lumapit na rin sa amin ang mga batang kanina lang ay hinahabol pa ni Philip. Ang kaninang takot na mababakas sa kanilang anyo
ay napalitan ng tuwa dahil sa sinapit ng binatang ng hamak sa kanila. Humanda kayong lahat sa akin. Tatandaan ko ang mga pagmumukha ninyo. Anumang oras pwede mo akong hanapin. Tandaan mo rin sana ang pangalan ko. Ako si Lucas, ang nag-iisang anak ng antingero ng sur. Nang marinig namin yon, hindi lamang si Philip ang nagulat. Maging ako ay hindi rin makapaniwala. Kaya pala may taglay na lakas at liksi itong si Lucas. Dahil sa ito pala, ang anak ng bantog at kinakatakutang antingero sa aming lugar. Nang malaman niyo ni Philip, nakitaan namin ito ng takot. Pero muli ring tumapang ang anyo nito, o baka nga't nagtapang-tapangan lamang ito. Muli pa kasi itong nagbanta sa amin na isusumbong sa tiyuhin nito na akala mo'y ito ang kinawawa. Mabilis na rin itong umalis at nang akmang lalapitan pa ito ni Lucas, tuluyan na rin itong tumakbo papalayo. Nang mismong araw ding yon, kesa ang katakutan ang tulad ni Lucas na gaya ng mga bata ay hinangaan ko rin dahil sa katapangang taglay nito. Nakipagkilala ako sa anak ng antingero sa kabila ng payo noon ni Lolo. Hanggang sa ito na mismo ang nakipagkaibigan sa akin dahil ayon pa kay Lucas, nang malaman niya ang tungkol sa pagitan namin ni Philip, iisa lang daw ang kaaway namin. Kaya mas makakabuti raw na maging magkaibigan kami at magkakampi. Sa sinabi niyang yon, pakiramdam ko ay nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na harapin ang tulad ni Philip. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin ha. Sa dulo ng ilog, naroon ang bahay ng kapatid ni Papa. Tapos sa bahay ni Tia Pe ako nagbabakasyon ngayon. Kaya matagal pa akong aalis at bumalik sa amin. Maraming salamat sa iyo, Lucas. Kung hindi dahil sa katapangan mo, baka nalunod na yung bata. Saka baka yung natirang barya ko sa bulsa, mapupunta na lang din ulit kay Manong Philip. Iyon ang naging palitan namin ng pangungusap bago naman kami maghiwalay ng direksyong tinahak pa uwi. Nangako ito sa akin na sa sandaling makasalubong kulit si Philip, darating daw ito kahit na para sa akin ay imposible yon. Hindi pa naman kasi uso noon ang cellular phone noon sa lugar namin. Pero umasam ako na sa bawat panganib ay darating si Lucas para tumulong. Nang sumunod na ang mga araw, ikinagulat namin ang balitang tinamaan ng malubang sakit ang isa sa mga batang inapi ni Philip. Dumating isang umaga, ang isang tatay kalong ang anak nitong nanghihina na at namumutla pa. Hinahanap nito si Lolo upang matingnan ang kalagayan ng bata. Wala raw kayang gawin ng center sa barangay at dahil wala silang pampaospital, kay Lolo naman sila tumakbo. Ngunit nang makita ko ang pagkabahala sa anyo ni Lolo, kahit ako ng mga oras na yun, ay hindi rin napigilang kabahan dahil isa lang ang ibig ipahiwatig ni Lolo. Masama ito. Binarang ng anak mo iyo. At sa nakikita ko, unti-unti nang sinisip-sip mula sa loob niya ang kanyang dugo. Napakalakas na mambabarang ang nakaengkwentro ninyo. Sa sinabing yon ni Lolo, kahit ako ay natigilan. Dahil ang ibig sabihin nun, hindi kakayanin ni Lolo na labanan mag-isa ang mambabarang na gumawa nito sa bata. Ngunit nagmakaawa ang tatay nito. Kahit na si Lolo mismo ay hindi rin sigurado kung magagamot niya ang anak nito. Inihiga nila ang batang nasa edad 10 na 3 taon lang ang tanda ko rito. Habang inihahanda ni Lolo ang mga kailangan niya sa panggagamot, tumulong naman ako sa pag-aabot dito ng kanyang kailangan. Madalas ko na yung gawin, kung kaya't pamilyar na rin ako sa mga materyal na kailangan nito. Ang kakayahan ni Lolo ay minana niya pa
mula sa kanyang ina. Naiiba ang pamamaraan niya sa panggagamot. Gumagamit siya ng salitang Latin para sa orasyon at langis mula sa nag-iisang bunga ng puno ng nyog. Halamang gamot o herbal naman kung hindi ganoon kalala ang kondisyon ng mga nagpapagamot sa kanya. Sa kaso naman ng batang yon, mababakasan ko ng pag-aalinlangan si Lolo na para bang muling sinubok ang kanyang kakayahan. Hindi ko alam kung kakayanin ko, Iho. Pero susubukan ko at gagawin ang lahat ng aking makakaya dahil hindi basta-basta ang kalaban natin. Patuloy namang nakiusap ang tatay ng bata at handa pa raw itong ibigay ang alaga nilang kambing kung sakaling mapagaling ni Lolo ang anak nito. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng panggagamot, bigla na lang nagkukumbulsyon ang bata. Nanginig ang katawan nito at tumirik ang mga mata. Kahit ako ng mga sandaling yon ay natataranta na rin. Halos sumigaw na at umiyak ang tatay ng bata. Pero si Lolo ay nanatiling mahinahon na para bang inaasahan na nito na mangyayari ang bagay na yon. Habang patuloy naman sa pag-engkantasyon si Lolo, inahaplas niya ang baon ng nyog na may ukit sa bawat bahagi ng katawan ng bata. Naglagay rin siya ng langis na may orasyon sa noo at dibdib ng bata. Ilang sandali pa, tumigil din sa panginginig ang katawan ng bata. Subalit maputlang maputla pa rin ang mukha nito. Nangingitim din ang mga kuko nito hanggang sa matapos itong si Lolo. Pero bago naman ito umalis sa tabi ng bata, ibinuka muna nito ang bibig ng bata, sa kanito ipinasok ang dalawang daliri na para bang may gusto itong dukutin mula roon. Hanggang sa umubo ang bata, tumalsik ang iniluwa nitong parang itim na uod na may katabaan. Gumagalaw pa yun na pareho naming ikinagulat ng tatay ng bata. Ala, Lolo, linta ba yung uod na yan? Paano po yan nakapasok sa katawan niya? Saka hindi ba't dumidikit yan? Paano niyo po nakuha? Sa malamang dahil iyan ang ginamit ng mambabarang para sumpain ang bata. Hindi ako nakakasiguro kung nakuha ko ng lahat. Pinigilan ko lamang na mapunta ito sa ibang parte ng kanyang laman loob. Kaya hanggat maaari, Iyo, huwag mong hahayaang mahamuga ng anak mo. Hindi ako nakatitiyak kung tapos na ang lahat. Kung isa lamang akong antingero, madali lang sana sa akin ang paggawa ng proteksyon laban sa mga tulad nila. Nang marinig ko yon, buhat naman kay Lolo. Doon ko naisip itong si Lucas. Dahil mukhang ang mga tulad lamang nila ang tanging makakapagpaligtas sa batang binarang. Pero hindi ko sinabi kay Lolo ang kaalamang kilala ko at naging kaibigan ko ang anak ng sundalong antingero. Dahil ako mismo ang lalapit kay Lucas para humingi ng tulong kung sakaling magkita kami ulit. Nakatitiyak ako na may kakayahan siya na mapuksa ang malupit na mambabarang sa lugar namin. Nang hapon din yon, ay muli naman akong lumuwas pa baryo at hindi ko inaasahan na makakasalubong ko si Philip. Hindi lang yon, may mga kasama siya na katulad niyang mapang-api ng kabataan. Nasa 4 sila at gaya nung minsang maabutan ko sila sa gilid ng sapa, may pinaiiyak na naman itong mga bata. Sa pagkakataong yon, alam kong wala rin akong kayang gawin dahil sa dami nila at sa laki ng pangangatawan ng mga yon. Lalo na't isang patpati na bata lamang ako sa edad kong 13. Nang maalala ko si Lucas, hiniling ko ng mga oras na yon na sana ay naroon siya para muling tulungan ang mga bata. Nang akmang lilihis ako ng daan, hindi ko naman inaasahang may kita nila ako at mapapansin.
Hoy, ikaw. San sa tingin mo ang punta mo? Natatandaan ko yung mukha mo Kaya huwag kang magkakamaling tumakas. Ano bang kailangan mo, Philip? May pinag-uutos pa po sa akin si Lolo. Baka naman po. Aba, magpapalusot ka pa ha? Akala mo nakakalimutan ko na? Nasa na yung baryang para sa akin? Ibigay mo na kung ayaw mong lahat ng meron ka ay kukunin ko. Wala po akong dalang pera ngayon. Nag-utos lang po si tatay na pakainin ko ang kalabaw namin. Pinagloloko mo ba ako? Sabi mo ang lolo mo ang may pinag-uutos sa'yo. Tapos ngayon tatay mo naman. Alam ko na. Umiiwas ka. Akala mo ba makakaiwas ka? Philip, hayaan mo na akong umalis. Wala po talaga akong dalang pera ngayon. Kahit tignan niyo pa ang laman ng bulsa ko. Nagawa naman ako nitong kwelyuhan habang ang mga kasama naman itong nasa edad 15 pataas ay pinalibutan ako. Doon na ako kinabahan ng gusto dahil minsan na ring nakutusan ako nito sa ulo na nagresulta ng malaking bukol ko na akala noon ni Tatay Elliot ay dahil lang sa pagkahulog ko sa puno. Wala akong pinagsabihan sa kanila ni Lolo na madalas akong pagbantaan at apihin ng tulad ni Philip. Ngayong may mga kasama na ito, nilukob na rin ako ng matinding takot. Ano pong gagawin mo sa akin? Lagot kayo kapag nalaman ito nila tatay at lolo. Sa tingin mo, makakapagsumbong ka pa sa gagawin ko? Bakit hindi mo nalang sundin ang gusto ko? Saka nasaan na nga pala iyong kaibigan mo? Anak ka mo ng antingero? Pwe, ngayon siya magpakita nang masubukan ko ang tapang ng kumag na yon. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Hindi ko naman yun kilala kaya malabong darating yun. Kung hindi siya darating, ikaw na lang ang paglalaroan namin. Total, narito ka na rin naman. Boring kasing kalaro ang mga bulinggit na ito Kaya ikaw ang papalit sa kanila ngayon. Anong gagawin nyo? Maawa na kayo. Philip, sa payat kong ito, umanap na lang kayo ng iba. Hoy mga kutong lupa, ano sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo? Talagang nagawa nyo pa rin pumatol sa mas bata sa inyo. Ikaw na lalaki ka, kaya tanda-tanda mo na. Anong sinabi ko sa iyo nung nakaraan? Hindi mo pa rin ba natatandaan? O baka gusto mong ipaalala ko ulit iyon sa'yo? Bago pa ako magawang kutusan ni Philip, himala namang dumating si Lucas na siyang pumigil dito. Pero hindi pa rin inaalis ni Philip ang pagkakakwelyo nito sa akin na halos ikapunit na ng damit ko. Nagpapasalamat naman ako at dumating nga talaga itong si Lucas gaya ng pangako niya na kapag nasa panganib ako, kusa siyang darating kahit na noong una ay parang napaka-imposible. Pero dahil sa kakayahan niya, naniniwala akong walang imposible. At sa isang iglap lang, nakalapit na agad ito sa tabi ni Philip na nagulat din sa bilis na ipinakita ni Lucas. Hinawakan nito ang braso ni Philip na nakahawak sa kwelyo ko para naman tanggalin yon. Aray! Bitiwan mo ang kamay ko! Bago pa makasuntok si Philip at makalapit ang mga alipores nito, nasipa na ni Lucas sa may tagiliran ang binata at mabilis din ako nitong hinatak palayo sa kanila. Mag-isa nitong hinarap ang grupo ni Philip at sa muling ipinamalas ni Lucas, maging ang mga kasama ni Philip ay namangha rin at nakitaan ng takot sa muka. Mabilis lamang kasi sila nitong napatumba dahil sa kakaibang lakas at liksi ng binatilyo. Sa uli, isa-isa rin silang napatras, kung kaya't sa inis ni Philip, ito na lamang ang sumugod. Hindi lamang namin inaasahan na maglalabas ito ng maliit na punyal. Pero napansin kong kalmado lamang si Lucas habang nakahawak ito sa kwintas nitong parang medalyon. Matapang kang bata ka ha.
Tignan lang natin kung makakaligtas ka pa sa armas na hawak ko. Kaya humanda ka. Lucas, mag-iingat ka. Sa unang pagwasiwas ni Philip ng punyal, mabilis lamang yung naiwasan ni Lucas at kahit anong gawin ni Philip ay hindi man lang ito nakakatama o nidaplis man lang sa suot ng binatilyo. Mabilis na nakatras at ilag itong si Lucas sa bawat sugod at wasiwas ni Philip na kinalaunan ay lalo nitong ikinapikon. Kaya naman hindi namin noon inaasahan na sa akin ito susugod. Halos matuod naman ako sa pagkakatayo dahil sa bilis ng pangyayari. Pero gaya nung una, mabilis akong nalapitan ni Lucas at hinila bago pa man maitusok sa akin ni Philip ang hawak nitong punyal. Halos magpagulong pa ako sa lupa dahil sa lakas ng pagkakahatak sa akin ni Lucas. Ayos ka lang ba, Melvin? Ayos lang ako, Lucas. Salamat nga pala sa pagtulong. Akala ko madadali niya na ako roon eh. Kumabog ng gusto ang dibdib ko noon at nangatal ang bibig dahil sa nerbiyos o kaba na kung may kita ko lang ang mukha ko ay sa malamang na halos tinakasan na rin yon ng kulay. Nang muling umambas si Philip, mabilis na nasipa ni Lucas ang kamay nitong may hawak ng punyal. Kung kaya't tumalsik yon at napadaing ito sa sobrang sakit ng pagkakasipa ni Lucas. Nang akmang lalapitan ito ng binatilyo, saka lang ito napatras dahil wala na itong hawak na armas. Biglang naging bahag ang buntot nito. Manda kang bata ka. Makakaganti rin ako sa'yo. Babalik ako. Magsama kayo parehong bubuit. Halos manggalaiti ito. Pero wala namang nagawa kundi ang lumayo. Nang akmang lalapitan ito ulit ni Lucas. Mukhang natakot din sa ipinamalas ng binatilyo. Sobra-sobra naman ang naging pasasalamat ko kay Lucas dahil sa pagtulong niya, na kung hindi dahil sa bilis niya, sa malamang ay napuruhan ako ni Philip nang wala sa oras. Ipinagtataka ko lang kung bakit mabilis itong nakarating na. Para bang alam nito na kailangan ko ng tulong, kaya hindi ko na yon napigilan ng itanong sa kanya. Melvin, naalala mo ba ang ibinigay ko sa yung bato? Hindi yun basta isang bato lang. Yun ang dahilan kung bakit naramdaman ko agad na nasa panganib ka. Itong medalyong suot ko na mula kay Papa na minana niya pa kay Lolo, ang nakakapagsabing nasa panganib ang bago kong kaibigan. Mabuti na lang talaga at nasa malapit lang ako. Maraming salamat talaga, Lucas ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka pinaglalamayan na ako nila Lolo at Tatay. Ang galing mo kanina, napatumba mo silang lahat. Naku, wala yun. Ang kakayahan ko ay mula sa anting-anting ko. Kaya naman kahit ano pang patalim o bala ang tumama sa akin, ay hindi ko tatablan. Pero sikreto lang natin ito ha. Baka kasi magalit si Papa kapag nalaman niyang ipinagsabi ko ito. Mawawalan kasi ng bisa kapag marami na ang nakaalam. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, Lucas. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Muli kami nitong nagkahiwalay matapos ng usapan namin dahil may kanya-kanya pa kaming tungkulin na dapat gawin. Nang mga panahong yon, nakalimutan ko na ang paghingi ng tulong at pagsasabi kay Lucas ng tungkol sa batang naging biktima ng barang. Nang maalala ko yon, nakauwi na ako nang hindi ko namamalayan. Pero sa pag-uwi ko, sinalubong na lamang ako ng sigawan at palahaw sa harapan ng kubo ni Lolo. Doon ko nakita ang paghihinagpis ng isang tatay habang kalong nito ang anak na mukhang wala ng buhay. Maputlang maputla na kasi ito at nangingitim pa ang mga kuko at maging ang mga labi. Indikasyon na naging biktima ito ng pagkalason dahil naman sa kulam. Hindi ko naman alam kung ano ang nangyari dahil nang magamot ito ni Lolo, nang nagdaang araw ay bumalik naman agad ang kulay ng balat nito at mukhang maayos na rin ang bata. Ngunit sa isang iglap lang
namatay rin ito sa uli. Gaya ng sabi ko sa iyo, Iyo, huwag na huwag mo munang palalabasin ang bata. Lalo na ang palapitin ito sa tubig. Pero ano ang nangyari? Alam mong hindi pa tayo nakakasiguro kung matatanggal na ng basta-basta ang sumpa. Malakas siya at limitado lang ang kakayahan ko. Patawarin mo ako pagkat wala na tayong magagawa pa sa pagkakataong ito. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan, Iyo, na wala na ang anak mo. Gusto pa sanang magsalita ng tatay dahil sa sinapit ng anak nito. Pero mabilis na itong tinilikuran ni Lolo. Alam kong masama rin ang loob ni Lolo dahil sa nangyari. Hindi niya rin yon kagustuhan. Ngunit hindi siya ganoong kabihasang albularyo gaya ng sabi niya. Dahil limitado lang naman ang kanyang nalalaman mula sa kanyang namayapang ina at wala silang karapatan para sisihin si Lolo dahil lang sa hindi nito nagawang pagalingin ang bata. Dala na rin marahil ng emosyon kaya nakapagsabi rin ng masasakit na salita ang tatay na naiwan sa labas habang kalong ang anak nitong wala ng buhay. Gustuin ko mang ipagtanggol si Lolo ng mga panahong yon. Hindi na lang din ako kumibo pa. Dumaan ako sa likuran kung nasaan ang kusina. Naabutan ko si Lolo na nakayuko at laglag ang balikat. Hawak nito ang maliit na litrato ng ina nito. Naawa ko naman itong nilapitan. Saka ko lang din naalala ang tungkol sa naging kaibigan kong antingero. Ngunit nang maalala ko ang naging babala nito, naumid ang dila ko sa pagsasabi ng totoo kay Lolo. Lo, hindi mo naman kasalanan ang nangyari. Ginawa mo naman po ang makakaya mo eh. Alam ko, Apo. Pero hindi ko rin maiwasang sisihin ang aking sarili dahil wala akong nagawa para isalba ang buhay ng batang yon. Hindi ko lang lubos maisip kung bakit nadadamay sila sa kalupitan ng tulad ng mga nilalang na yon. Napakawala nilang puso para idamay o parusahan ng isang inosenteng paslit. Nang sumunod na araw ay Huwebes Santo. Muling nakipagkita sa akin itong si Lucas. At doon ko sa kanya ipinaalam ang tungkol sa nangyari sa batang naging biktima ng pang-aapi ni Philip. Nang malaman itong namatay ang bata dahil sa barang, naging seryoso ang anyo nito na ayon pa sa kanya ay posible raw na may kinalaman si Philip sa nangyari dito dahil sa pagbabanta nito nang una silang magkaharap ni Lucas. At sa sinabi nito ay hindi ko noon napigilang kilabutan dahil papaano pala kung ako na ang susunod na maging biktima. Lalo na ngayong papalapit na ang Biyernes Santo at ang araw kung kailan sinasabi nilang patay pa ang Diyos, kung saan malakas ang kampo ng kadiliman para daw protektahan ang aking sarili. Dinala ko ni Lucas kung nasaan ang ama nito na siyang lalo ko namang ikinanerbiyos dahil sa kaalamang makakaharap ko noon ang bantog na antingero. Hihingi raw kami ni Lucas ng tulong sa kanyang ama dahil posibleng araw na ako naman ang pagbalingan ni Philip ng matinding galit nito dahil sa nangyari sa pagitan naming dalawa. Ikaw ba kamo si Melvin? Ikinagagala kitang makilala, Iyo. Huwag kang matakot. Hindi naman ako nangangagat katulad ng aswang eh. Magandang hapon po, Mang Lucinto. Hindi naman po ako natatakot. Hindi lang po ako makapaniwala na makikilala ko na rin po kayo sa wakas. Aba, hindi ko akalaing sikat din pala ang pangalan ko sa mga kabataang tulad mo. O siya, pumasok ka na muna. Alam ko na kung bakit ka narito. Hintayin mo ako rito at may kukunin lang ako saglit, Iyo. Umalis nga ito sandali at sa pagbabalik ni Mang Lucinto, may dala na itong maliit na supot na gawa sa balat ng hayop. Ipinakita sa akin noon ang laman noon. Isang kwintas na may palawit, gawa sa pangil ng isang hayop.
Naninilaw na yon at hindi naman gaanong kataliman. Ang nakakamangha ay ang kakaibang umit o disenyo nun. Nang lumapat yon sa palad ko, ramdam ko ang lamig mula roon. Nananood sa aking kalamnan na ayon pa kay Mang Lucinto, makakatulong daw yon sa akin. Hindi naman ako basta tatabla ng kahit anumang sumpa mula sa isang mangkukulam o mambabarang hanggat suot ko yon. Pero kung malakas daw ang makakaharap ko, manghihina lang daw ang katawan ko. Pero hindi ganoon katindi ang magiging epekto nito. Halos maiyak naman ako sa pasasalamat sa mag-ama dahil sa tulong na ibinibigay nila. Nang sumapit ang Biyernes Santo, inutusan ako ni Lolo na bumili ng nyog sa kaibigan nitong may niyogan para daw gawing lana o langis. Kaya ang pagpapakain sa kalabaw ay natoka kay Tatay Elliot. Subalit, hindi namin inasahan na matapos itali ni Tatay ang kalabaw, uuwi itong pahangos at duguan. Anong nangyari? Bakit duguan ka? Tay Sebastian, may nangyari ho. Ang pamangkin ni Mang Jun, nasuwag po ng kalabaw natin. Kasalanan naman kasi ng batang yun. Pinalo niya lang kasi bigla ang kalabaw sa likuran. Kaya ayun, nagwala at nasuwag ng wala sa oras ang batang yun. Ano ka mo, Elliot? Abay, bakit niya naman ka mo ginawa iyon? Diyos kong bata talaga iyang si Philip. Talagang sakit ng ulo. Saan niyo siya dinala? Wala bang ibang nakakita sa nangyari? Wala ho, maliban sa isa niyang kabarkada. Pinagtulungan na lang namin na madala sa may center. Dinala na rin ho siya ng rescue sa bayan para mapagamot. Ang problema ngayon, saan po tayo kukuha ng panggasto sa pagpapa-ospital ng batang iyon? Iyan na nga ba ang sinasabi ko eh? Grabe ba ang naging tama ng batang iyon? Hindi po ako sigurado, Itay. Pero sa tingin ko, kailangan din po na matay yung sugat niya at mukhang may nabali ring buto sa kanyang tadyang. Iyon ang mga palitan ng salitang narinig ko mula kay Tatay Elliot at Lolo. Pabagsak ko tuloy na naibaba ang pasan kong sako na naglalaman ng nyog. At gaya ng inaasahan nila Lolo at Tatay, sumugod sa bahay ang tiyuhin ni Philip na siyang nagpalaki sa kanya. Pero katakatakang humarap ito sa amin ng mahinahon. Nakiusap pa itong wag palakihin ng gulo. Hindi na rin ito humingi pa ng danyos para sa pagkakaospital ng pamangkin nito. Naroroon lamang ito para humingi ng pasensya dahil sa ginawa ng pamangkin nito. Nasabi raw dito ng kasama ni Philip ang tunay na nangyari, pero hindi kumbinsido si Lolo kung bakit ito naroroon ng mga oras na yon. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magtatanim ng hinanakit. Dahil kilala ko ang pamangkin kong yon. Nalikas na talaga ang katigasan ng ulo. Nagawa pa nitong akbayan si Tatay Elliot na mababakasan ng kaba sa muka dahil sa posibilidad na kailangan itong magbayad ng malaki dahil sa nangyari. Nakahinga lamang si Tatay ng maluwag nang tuluyan ng umalis si Mang Jun na parang walang nangyari. Pare-pareho kaming nagtaka at napaisip, pero may kutob ako noon na may hindi tama. At nang sumapit ang Sabado, napansin namin ni Lolo ang unti-unting panghihina at bagsak ng katawan ni Tatay Elliot. Namumutla rin ito, kaya nang tingnan ni Lolo ang kondisyon ni Tatay, doon namin napag-alaman na may kumulam dito. Ang pakaramdam ko po, Itay, parang may mga gumagalaw sa loob ng katawan ko. Makirot at nakakangilos sa pakiramdam. Tay, ano po ba itong nararamdaman ko? Diyos ko, anak! Mukhang binarang ka rin. Halos gumuho ang mundo namin ni Lolo sa nalaman nang maalala ko ang pinag-usapan namin ni Lucas. Doon ko ipinaalam kay Lolo ang hinala namin tungkol kay Philip
Pero kung may kinalaman nga raw talaga ito, hindi pa rin namin natitiyak kung sino talaga ang mambabarang. Hanggang sa ipinagtapat ko na kay Lolo ang dahilan kung bakit may posibilidad na may kinalaman si Philip dahil sa pang-aapi at pananakot nito sa akin mula nang huminto ako sa aking pag-aaral. Dahil lamang sa pagtatanggol ko sa isang batang sinaktan nito. Doon nagsimula ang lahat kung bakit isa na rin ako sa naging laruan nito. Kesa ang maawa sa sinapit ko, halos gusto pa akong kutusan at hampasin ni Lolo ng baong hawak niya. Bakit ngayon mo lang sinabi, Melvin Apo? Paano kung matulad ka rin sa batang iyon? Gusto mo bang atakihin ako sa puso? Patawad po, Lolo Sebastian. Ayaw ko lang po kasing mag-alala pa kayo ni tatay. Mas lalo kaming mag-aalala dahil sa paglilihim mo. O siya, nangyari na ang dapat mangyari. Tulungan mo na lang ako na ipagdasal ang kaligtasan ng Tatay Elliot mo. Kinagabihan, habang patuloy ang panggagamot ni Lolo kay tatay, halos hindi naman ako noon mapakali. Mahigpit kong hawak ang kwintas sa loob ng suot kong damit. Iniisip ko kung e-epekto rin ba kung ipapasuot ko kay tatay yon. Subalit lagi ko ring iniisip ang babala ni Mang Lucinto na e-epekto lang ang mutya sa taong may suot nito. Nang makapagdesisyon na sana ako at akmang tatanggalin na ang suot kong mutya, nang bigla na lang akong kinilabutan at pinanayuan ng mga balahibo sa katawan. Nanuot ang kakaibang lamig sa balat ko at pinagpawisan ako ng malamig ng sandaling yon. Ayos ka lang ba, Apo? Namumutla ka yata. Bakit hindi ka na muna matulog? Ako na ang magbabantay sa tatay mo. Ayos lang po ako, Lolo Sebastian. Kaya ko pa naman ho. Kayo ang dapat na magpahinga na. Ako na ho ang magbabantay kay tatay. Oh, Apo. Anong nangyayari sa iyo? Ito na nga ba ang sinasabi ko eh? Mukhang ikaw naman ang pinupunterian nila. Diyos na mahabagin. Tulungan niyo po kami. Iligtas niyo ang anak at apo ko. Itay, hindi ko na po kaya pa. Sobrang kirot na nang nararamdaman ko. Tulungan niyo po ako, Itay. Elliot, anak. Teka lang. Apo, titignan ko muna ang tatay mo. Diyos ko, bakit hindi na lang ako ang pinarusahan niyo? Bakit ang anak at apo ko pa? Bakit nangyayari ito sa amin? Nagising ako na ang una kong nakita ay ang mukha ni Lucas. Nagkagulatan pa nga kami nito nang hindi namin inaasahan. Ipinagtaka ko at ikinamangha ang kaalamang naroroon din si Mang Lucinto. Kumusta na ang pakiramdam mo, Melvin? Medyo nangihina pa ako, Lucas. Teka, ano pala ang nangyari? Saka bakit pala kayo narito ng papa mo? Mukhang wala ka nga talagang alam. Buti na lang talaga tama lang ang naging desisyon ni Papa na ibigay sa'yo ang natitira niya mutya. Kung hindi dahil sa proteksyon na binigay sa'yo, malamang natulad ka sa batang iyon. Ano? Hindi nga. Totoo ang sinasabi ni Lucas, Apo. Kung hindi dahil sa suot mong kwintas na isa palang mutya, mas malala sana ang epekto sa'yo ng bara kaysa sa nangyari kay Elliot. Si tatay ho pala. Ayon kay Lolo, bagamat hindi ganoon kabuti ang kalagayan nito, wala na rin sa panganib ang buhay ni tatay. Iyon ay dahil daw sa tulong ni Mang Lucinto. Dumating ito sa tamang oras. May ipinainom ito kay Tatay Elliot na nagmula raw sa abo ng punso ng mga duwending kaibigan nito. Sa pamamagitan daw nun, unti-unting manghihina ang parasitiko na nasa loob ng katawan ni tatay. Pero hindi pa raw ito tuluyang naililigtas dahil pareho pa raw kaming nasa alanganing sitwasyon ng mga panahong yon. Kailangan daw naming alamin kung sino ang totoong mambabarang
na may kagagawan nitong nangyari sa aming dalawa at kailangan daw naming mabawi ang garapong kinasisidlan ng kalahati ng aming buhay. Ako ang tutuklas sa pinagpupugaran ng mambabarang. May nakapagsabi na inuwi na raw si Philip at nagpapagaling na lang sa bahay ng tiyuhin nito. Kung hindi kami nagkakamali, maaaring may kinalaman din ang tiyuhin niya sa sinapit ninyo. Hindi ba't nagawang mahawakan ng matandang yon ang Tatay Elliot mo? Pagkatapos naging ganyan na siya ng sumunod na araw, hindi nyo ba alam sa pamamagitan lang ng tapik ay pwede nang makapaminsala ang isang may masamang intensyon? Alam ko yon, iyo. Hindi lamang ako makapaniwala na magagawa iyon ni John sa anak ko. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa taong iyon. Hindi ko akalaing katulad din siya ng kanyang pamangkin. Huwag po kayong mag-alala. Kami na po ni Papa ang bahalang lumutas kung paano masusugpo ang mambabarang na yon. Ngunit kakailanganin daw ni Mang Lucinto ang tulong namin ni Lucas. Kailangan daw na may isa sa amin ang maging pain. Kaya hindi naman ako nagdalawang isip na pumayag kahit tinutulan niyo ni tatay at lolo ng una. Araw ng Lunes, kung saan malakas ang dasal, pareho naming tinungo ni Lucas ang bahay ni Mang Jun sa may kamaisa na pag-aari nito. Hapon yon at papalubog na ang araw. Tanging maliit na palang pang-ukay lang ang dala namin noon. Pareho kami nitong lumusot sa mga tuyong puno ng mais papunta sa nagsisilbing boteka ni Mang Jun. Narinig kasi naming wala na ito ng mga oras na yon at tanging ang mga pamangkin lamang nitong si Philip ang naiwang nagbabantay sa bodega. Nang sumilip kami pareho sa siwang ng yero na nagsisilbing dingding ng bodega, napansin namin itong si Philip na tumutungga ito sa hawak na bote habang nakaupo sa harap ng nakabukas na pinto. Wala itong suot na pang-itaas, kayang kitang-kita namin ang bendang nakapalupot sa balikat nito na siyang tinamaan ng sungay ng toro ayon kay Tatay Elliot. Hindi namin alam kung alak ba ang iniinom nito, pero yon ang kinuhang pagkakataon ni Lucas. Nagpaiwan ako ng sumenyas ito pupunta sa likurang bahagi ng bahay nila Mang Jun, habang ako naman ay nag-aabang na kung sakaling maisipang pumasok ng bahay ni Philip, mapipigilan ko ito. Nagpasalamat naman kami dahil wala silang alagang aso, kaya malayang nakapuslit itong si Lucas. Alam niya na raw kung saan nahanapin ang mga garapon dahil kung makakita raw siya, isa lang ang ibig sabihin nun. Isa sa magtiyuhin ang siyang mambabarang dahil wala namang ibang natirang kamag-anak ang mga ito bukod sa kanilang magtiyuhin. Habang hinihintay ko si Lucas, hindi ko inaasahang darating si Mang Jun sakay ng luma nitong Pajero. Doon naman ako kinabahan na baka mahuli itong si Lucas. Pero bago pa ako makapagdesisyong sundan ito. Hoy Melvin, bakit ka narito? Magnanakaw ka, no? Naku, lagot na. Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Mabilis naman akong tumakbo sa kamaisa nang mahuli ako ni Philip na nakasilip sa direksyong pinuntahan ni Lucas. Dahil sa nangyari, inisip ko na hindi kami noon magtatagumpay. Pero hindi ko inaasahang muntikan pa kaming magkabungguan ni Lucas nang magkasalubong kami sa isang parte ng maisan. May hawak-hawak itong 3 garapon na naglalaman ng iba't ibang insekto na ayon sa kanya ay ang mga ginamit daw na alaga ni Mang Jun sa pambabarang nito sa kanyang biktima. At kung bakit 3, nalaman nilang hindi lamang si Tatay Elliot at ako ang naging biktima ng mambabarang na nakumpirma ni Lucas na si Mang Jun nga dahil itinuro raw siya ng kanyang anting-anting
sa likod ng kinaroroonan nitong silid. Nakailera sa ilalim ng isang puno ng nara ang mga bote o garapon na pinaglagyan nito ng mga sumpa para sa mga naging biktima nito. Sa dami nun, napag-alaman pa rin ni Lucas kung saan ang garapong para sa amin ni tatay, dahil ang mga may naiwang buhay na insekto lamang daw ang siyang mula sa naging biktima nito na hindi pa pumapanaw. Nang malaman ko yon, lalo naman akong kinilabutan dahil matapos daw pala mabusog ng mga insekto at mamamatay, kusaring malalagutan ng hininga ang mga nagiging biktima. May 3 uri daw ng insektong ginagamit si Mang Jun sa pambabarang. Iyon ang linta, alimatok, alupihan at salagubang. Ang mga insektong may pinakamalakas na kamandag sa lahat kapag nakapasok na sa katawan ng nagiging biktima nito. Napakasama niya. Mabuti na lang at hindi siya binoto bilang kapitan ng barangay namin. Huwag kang mag-alala, Melvin. Hinding-hindi hahayaan ni Papa na patuloy niyang gawin ang mga yon. Sa pamamagitan nitong mga insektong nakuha natin, ibabalik natin sa taong yun ang sumpa. Mas matindi pa kaysa ginawa niya sa mga naging biktima niya. Gaya ng pangako ng mag-ama, ginawa nila ang makakaya nila para tulungan kami ni tatay na mapawalang bisa ang barang sa aming dalawa sa pamamagitan ng mga insektong nakuha sa garapon na magsisilding pandikit para umalis ang insektong nasa katawan daw namin ni tatay. Nang gabing yon, katulong si Lolo at Mang Lucinto, ang alupihan at salagubang na nagpapahirap sa amin ni tatay ay unti-unting lumabas sa katawan namin. Pareho kaming sumuka ni tatay nun at iniluwa ang mga insektong ginamit sa barang. Isa-isa ring pinatay ni Mang Lucinto at Lolo ang mga insektong nasa garapon, na kapag ginawa raw nila yon, si Mang Jun naman daw ang pahihirapan at babalikan ng mga alaga nito. Matapos mamatay isa-isa ang mga kauri nilang nasa 3 garapon, tiniyak nila Lolo na maililigtas din ang isa sa 3 naging biktima ni Mang Jun. Nakahinga lang kami ng maluwag nang mabalitaan namin kinabukasan nun ang tungkol sa sinapit ni Mang Jun. Natagpuan na lang daw kasi ito na wala ng buhay sa sarili nitong kwarto na pinaliligiran ng mga insektong ginamit nito para manghamak ng tao. Mula nun, hindi na halos nakikita pa si Philip na laging may kaaway sa daan dahil matapos mamatay ang tiyuhin nito, nalugi rin ang kanilang negosyo at naging palaboy ang binata na ngayon ay siya namang nakakaranas ng pang-aapi mula sa mga kabataang pinagmalupitan nito noon. At sa tuwing nakikita nito si Lucas, para itong asong bahag ang buntot, natatakbo na lang ng kusa dahil sa laki ng takot nito sa anak ng sundalong antingero ng Palawan. Wakas,